kababayan natin na nakatira sa informal settlers area, ano pong ginawa nyo sa mga bahay nila? May mga 2-story buildings dyan, 3-story buildings na paupahan sa mga informal settlers, yung mga maliliit na bahay dyan, yung mga bungalow na bahay sa informal settlers. Sila po, ayon po kay Architect Palafox sa mga surveys o sa mga ginawang studies ng mga eksperto, sila po maging hardly hit sa 30 to 40% na building will collapse. That will come from informal settlers area. So what have you done and what are your plans and what are you doing right now? Direct to the point po, sir. Huwag na magpasikot-sikot. Kasi meron tayong 800 billion sabi na budget, di ba, para dyan, at meron pang binabagit ng mga World Bank. So ano pong ginagawa niyo? Please, sir, diretso, bago tayo mabusan ng oras. Mike, please. Our building officials in Metro Manila and all other jurisdictions have a standing directive to conduct inspections on all of these structures within their jurisdiction. So currently we are receiving the reports. No, this is continuous and this is a recurring task. No, Mr. Chair, I have to interrupt him again. Magbigay ho kayo ng specific. Ano mga areas sa informal sector sa Metro Manila, marami rito na-inspect na po ng, sabi niyo mga taga-LGU, in coordination with DPWH. Anong areas ng mga ito? At ilang mga bahay na ito? And can we see samples of those surveys or inspection that you have done and the works that you have done? I need those records. Alright, sir. Just be specific. Ganun lang kasimple. Dahil mahirap natin. Generalize natin. Paikot-ikot tayo dyan eh. Sasagutin nyo lang kami ng ganito eh. Di ba? So, be Mr. specific. Chair, Mr. Chair, Go ahead. advice natin yung resource person na sabihin mo lang kung totoo kung wala kayo nagawa. Sabihin lang, maintindihan naman naman kayo. Well, Kung wala kayong ginawa, di Tanong ba, meron o wala? Ano wala? we Meron. really have a record, sir, of this. But if you would give us time, we can collate this and furnish the. Pero alam niyo naman po, Mr. Chair, alam naman niya na ito yung pag-uusapan natin. Sana pumunta ka na dito prepared at dala mo na yung mga papeles na dokumentong yon, records na yon. Di po ba, sir? Kailangan, pag pumunta kayo dito sa Senado, kailangan handa tayo paragi. No? Hindi po pwede yung, ayan, nandiyan ang resolution naman eh. Nandiyan invitation, urging the Department of Public Works and all local government units to conduct immediate audit and review existing buildings, structures. Di ba? Tapos alam nyo pa yung nangyari dyan sa Turkey, sa Lebanon. So automatic yan ang pag-uusapan natin. So, kailangan ready tayo palagi. Yes, sir. Yeah. In fairness, sir, no, sa building officials, our latest directive, which we sent last February 6, 2023, they're still submitting their compliance reports for this one. So 2016 po yun? Anong year po? No, sir. This is we actually remind them every time na may calamity, sir. Okay, so after you have reminded them, so they should have gotten back to you Yes, para dun sa report na kung ano nagawa Yes, nila. and, So have you asked for those reports? Yes, sir. And can we see those reports? Right now we don't physically have it here. We can. Kaya nga sir, kayo mismo nagsabi sa DPWH, importante yung monitoring. Sinabi ni Engineer Palafox, ni Architect Palafox, monitoring is very crucial here. So wala pala kayong ginagawa monitoring. After na kayo po magbigay ng recommendation, papabayaan nyo na, bahala na kung sino man po yung pirato, kung gagawin nilang trabaho, hindi. Dapat meron kayong follow-up monitoring to ensure na yung inyo pong recommendation ay nasusunod. Di po ba? Yes, sir. Yes, sir. We actually do that, sir. We actually. Then if you did that, nasaan po yung report? Again, sir, my apologies. Please provide us a little bit of time. Ito po kasi masama, Mr. Chair. Kasi pag mga pobre natin kababayan, napapabayaan. Ang palagi natin tinututukan, siguro yung mga private homes na kung saan pag mga mayaman na meron padulas, kaya agad-agad binibigyan nyo atensyon at inaayos nyo kanilang retrofitting. Pero yung mga nasa informal settlers, na mga walang boses, mga defenseless, napapabayaan. And for your information, sila po yung magiging pinakamalaking pagkakaroon na ng biktima. Mr. Chair. Okay, siguro, yung sa question mo, no? Pwedeng pasagutin natin ng MMDA. Yeah. Is it okay with you? Yes, sir. Senator Tulfo. Attorney Artes, our acting chairman ng MMDA. Sige, attorney. Yes, sa part po ng MMDA, starting 2013, nagre-require po tayo sa mga LGUs to conduct an inventory of buildings in Metro Manila. Every 5 years po yan. So, 2013, 2018, and due po uli ngayon for submission yung inventory na yan. At based po sa latest inventory po or statistics ng MMDA, 64% of the buildings were constructed before 1992, meaning before po noong amendments sa
structure. Mr. na Chair, sorry, requirement. I have to cut him off again. Okay, ang gusto ko po malaman, kung kayo po ay gumawa ng structural auditing sa mga buildings na sa mga informal settlers area. Kasi po, nagtanong na po ako sa mga barangay chairman, sa mga lugar na kung saan kinaroon na nating mga police of the poor. Wala man lang daw nakita sila chairman na mga taga-DPW sa MMDA na gumagawa ng retrofitting sa mga bahay-bahay doon na ina-advisean po yung mga bahay-bahay doon na kung pwede maghiwalay-hiwalay kayo ng konti, kung pwede binabaklas po yung mga bakod na para magkaroon po ng daanan in case of emergency. Yung mga kababayan natin na tumatakas from the fire after the earthquake. Wala po eh. I know you're saying 64%, whatever that figures. Wag ko puro laway. Dapat po, back up with records. Nasaan? LGUs po kasi ang nagko-conduct ng inventory, kinokolate lang po namin yung data. Kaya nga po, based kung sa meron po submit- ginawang LGUs, dapat po pinasahan kayo. Dapat may follow-up ng LGUs. Nasaan yung mga data ninyo? And then, ipakita nyo ngayon kay Mr. Chairman. Yes, we'll submit this. Actually, we... Kasi ang nangyayari po dito ngayon, kayong mga taga-gobyerno, nagpapasahan kayo, naghugas kamay kayo palagi, tutulakan kayo. Dapat pagpunta nyo rito, alam niyo naman po yung pag-uusapan natin, dapat you should come prepared and bring all those documents na para masuportahan yung mga pinagsabi nyo. With due respect, sir, kaya nga po may figures kami dahil meron po kaming sinubmit sa amin that we will provide. Sir, madali lang magsabi ng figures, kahit na sino siguro pwede makapagbigay ng figures. Ang importante, sir, yung pong bang ebidensya na yung figures na yung talagang totoo, legit, hindi po gawa-gawa, back up by records. We'll hard submit, copy. We'll submit, Senator, the support regarding this particular statistic. And I'm very interested po particularly dun sa mga informal settlers areas kasi sila po maging hardly hit should 7.2 earthquakes happen. Sila po ang maging kawawa. 30 to 40% ang mga building na ma-wipe out sa Metro Manila and majority of those will come from the informal settlers. Marami doon sa mga informal settlers ang mamamatay. We understand, Sir Senator. That's why we require LGUs po to update us every 5 years noong statistics na yan. So after 5 years, pwede ho ba kayo makapagbigay ng records? Kasi po, tulad ng sinabi ko, Mr. Chair, nagtanong-tanong na ako eh. Yesterday, nagtanong-tanong ko, nagtatawag ako sa mga barangay chairman. Siyempre, hindi ko sabihin ang pangalan nila, baka pag-initan ng MMDA. Sinabi nila, Senator, wala man lang kami nakita ng mga taga-MMDA o DPWH na nag-inspeksyon na niretrofit yung mga buildings dito ng mga kasamahan namin, kabarangay namin. Wala, ni isa. Actually, Your Honor, with due respect, again, hindi po MMDA ang nag-inspect. Kundi yung Even mga DPWH, wala na po. Kahit na sino pong otoridad, wala na po. LGUs po ang nag-conduct ng inspection and sinasubmit lang po. Kaya nga po, LGUs, siyempre po, kayo pong taga-MMD, ang nagbibigay ng recommendations, tama? Nagre-require lang po kami ng submission ng... Okay nga po, once you require them, then they should submit to you documents to make sure that the requirements that you put in have been complied. LGU function po yan, with due respect again. Well, sir, regardless, magtuturuan kayo. Ang gusto ko lang po malaman, dapat po meron kayong system in place na para yung po mga recommendations, yung po mga kailangan gawin na susunod. At yan po ay recorded. At kapag meron na pong ganitong klaseng hearing, may po-provide nyo po sa amin para yan po ay may disseminate namin information yan sa taong bayan so that this taong bayan will be prepared. And they will know what they will do in case an emergency like 7.2 earthquake happens. Yes, Your Honor. Nag-educate naman po kami. That's why meron po tayo mga shake drills and... Shake drills is not enough, sir. Shake drills Yes, is not sir. enough. Ang importante, sir, mag-build kayo ng mga structures na earthquake resistance. Kahit na anong klaseng shake drills ang gagawin po ninyo kung yung building ay magko-collapse dahil hindi po magandang structure, hindi po na sa ayos, hindi po na retrofit, wala rin. Maliit lang po may tutulong ng shake drills. Ang may tutulong po dapat as much as possible maging earthquake resistance po yung mga building kasama po din yung retrofitting kung tawagin. Di po ba? Opo, ang makakasagot po niyan ay siguro yung ibang agency insofar as MMDA is concerned. Kami po yung preparedness lang po ng mga tao. We identified, nasabi nga po ni Architect Paula Fox, yung mga quadrants kung saan po na-identify po natin kung saan po pwedeng pumunta yung mga tao na safe. Kasama po lahat yan sa preparation po natin under Metro Manila, Oplan, Yacal po. In preparation. Last na lamang po, Mr. Chair. Isa pa po, pagkatapos ng earthquake, maraming bahay ma-damage, mag-collapse. Ang eskwelahan ang pinupuntahan, evacuation centers.
and hospitals. Doon din po dapat mag-concentrate kayo. Meron na ho ba kayong listahan ng mga eskwelahan? Halimbawa dito sa Metro Manila, ang dami po talagang direct below the fault line tulad ng sa Marikina, Barangka Elementary School, Mother Angel Center for Family Ministries, puro mga elementary schools po ito. Muntinlupa, Pedro Diaz High School, o high school naman, Alabang Elementary School, West Bay College, St. Peter's School of Alabang, Bule Elementary School, Servit School, the list goes on and on. Sa Muntinlupa po ito. So kawawa po pag halimbawa during school hours, tumaming earthquake, ito po may eskwelahan, malilintikan. So ano pong nagawa ng DPWH para sa mga eskwelahan na ito? And on top of that, sana po talaga itong isa sa mga agad-agad ma-retrofit natin para magamit din na evacuation centers after na magkaroon na po ng disaster, di po ba? Maraming Salamat you po, say, Your Raval. Honor. Aside po sa mga pagre-retrofit namin ng mga school buildings, meron na rin pong nagawa ang DPWH na mga earthquake resistant na mga evacuation centers. Sa NCR po, meron na po tayong 178. Sa Luzon po, ang total po ay 8,000 mahigit. 8,098 evacuation centers. Sa Visayas ay 3,000. Sa Mindanao po ay 4,820. Ang kabuuan po ay 15,918. Okay, sorry again. Thank you, Mr. Chair, for that. Pero ang sinasabi ko po, elementary schools po ba? Meron kayong ginawang retrofitting? Meron na po, Especially mga schools na nasa fault line mismo, tumatakbo sa fault line? Meron, listahan po kayo niyan, I'm sure po. So ito po bang mga eskwelahan directly nasa ilan ng fault line, sa West Valley fault line, itong sa Marikina, Barangka Elementary School, Mother Angels Center for Family Ministries, sa Muntinlupa, Pedro ADS High School. Ang haba po ng listahan nito, sa Quezon City, Ateneo Grade School, Ateneo de Manila University, Rodriguez Montalban, Macabud High School, San Pedro Laguna, Delina Complex Elementary School, Santa Rosa City, St. Scholasticas. So ito ho ba mga eskwelahan ito na puntahan nyo na po na retrofit kapag kung sabihin nyo, yes, you did that already, I need a record showing na talagang you did it. nakalimutan ko lang pong dalhin yung listahan kasi wala pong excuse, pero meron po kaming listahan yan. Dala-dala ko kanina, hindi ko lang nabitbit. So, siguro, meron po Mr. tayong total na 4,407 school buildings na retrofitted na po. Pero Mr. Chiang, yung lahat ng mga eskwelahan at hospital na nasa within the fault line, Yan po ang priority natin, yung mga identified po. yeah, na malaki. padala nyo po kami ng listahan para masiguro na talagang lastly, make sure na yung mga kontrakto na gumawa nito, hindi yung mga kontrakto na kung tawagin God knows who does not pay. Ibig sabihin, yung bang pinapasubcon hanggang sa, sabi nga ni Mr. Palafox, 30%, 70%, 30% ay napupunta sa medyo mabait pa si Architect Palafox. Ease of doing business po. Corruption. In fact, Mr. Palafox, I will correct you. Hindi. 40% na lang ang natitira, yung 60% napupunta sa corruption. Kasi nga, ibibigay ko niya sa contractor A. Si contractor A is sub ko niyang contractor B. Contractor B is sub ko kay contractor C. Papasa-pasahan. Hanggang sa dumating ka contractor D, wala na matitira. Paano pa yung mga district engineer? Paano pa mga ibang Poncio Pilato na kailangan mag-cut ng cut? So matitira na ng konti na lang. Kaya nga, marami tayong mga structural structures dito tulad ng mga tulay, kalsada, and government buildings na madaling masira dahil nga po doon sa mga contractors na nagpapasapasahan dahil substandard na materials na gagamit, tinitipid, dahil nga po sa sinasabi ni Architect Palafox is to do business, aka corruption. Tama ba, Architect? Mabait si Architect eh. Oh, thank you, Architect. Okay. Thank you, Mr. Chair. Are you done? Okay. Thank you, Senator Tulfo. At I'll just like to recognize the presence of Senator Tolentino. Sir, and Senator, our minority floor leader, Senator Pimentel. Senator Bato, would you like to? Yeah, Mr. Chair, since sabi ng DPWH, hindi saklaw na madato nila yung private buildings, public buildings lang, o government buildings lang ang saklaw niyo, di ba? Can we hear from the building officials? Meron nga tayong representative dito? Sino sa LGU siguro? Engineer Balagot.
Okay? Yes, sir. Philippine Association of Building Officials. Okay. Bali, magandang hapon po sa atin lahat, Yes, enjoy. lalo sa ating kagalang-galang chair. Yes, sir. Ang tanong natin is, sila gumagawa ng assessment, ang DPWH, sa mga government-owned buildings. Ang building officials daw ng local government ang in charge sa assessment ng mga buildings, ng private buildings. Yes, Honor. Can you share with us ano yung ginagawa ninyo? Thank you. Yes, ang mandato po ng Office ng Building Official, Your Honor, is yung mag-issue ng mga building permit, occupancy permit, with the minimum requirements. However, because yung mga technical people natin, handa naman silang mag-inspection, kaya lahat ng commercial buildings natin, mayroong annual inspection po yan. Na see to it na once na pumasok tayo doon sa isang establishment, kapag nakita nyo pong merong annual inspection certificate na nakapos, bali safe po yan. Ngayon naman, doon sa mga other na mga public buildings at as churches, kagaya nung iskola, siguro although na government buildings din po, na project ng public works, saka yung mga pamahalaan natin, local government, nag-issue rin po tayo ng permit. Although na pre-prepared ng mga national government, still subject for evaluation ng office natin. Kaya na-evaluate po natin. Pagdating naman po, Your Honor, sa mga pagdating ng mga disaster, ang ginagawa po natin, bali, on the spot, kung sakaling medyo delikado po yung lugar, talagang mandato namin, together with yung sa mga disaster coordinating council, bali, on the spot, nandun na po kami lahat. Kagaya namin, kahit na anong oras ng gabi, pumupunta po kami dyan, ibibili lang namin yung pamilya namin. Kung sakaling kagaya right now, I had been assigned sa Rizal Province, the city of Antipolo, although na previously I had been with the city government of Manila as the building official, kaya kabisado ko rin po yung takbo ng mga namin, yung mga trabaho namin. Kaya yung ginagawa po namin, kapag ganyan, na nagkaroon po ng earthquake, kinabukasan po, lahat po ng tao namin, pinapasuspend ko po yung mga normal na inspection po namin, pinopost namin kaagad sa Facebook natin, lalo ngayon, mabisa na po yung social Sige, sir, media. engineer, kasi Yes po. limited yung time natin. Yung mabuti sa inyo, every year pala kayo gumagawa ng inspection ng buildings. Sabi nga ng MMDA, every 5 years na require kayo. So yun ang basis ng sinasabi niyo yung inyong For those annual na inspection. annual Kaya inspection po, nga, Your Honor. kung every year kayo nag-inspect, ilan na po ang na recommend niyo for demolition? Kasi sabi ng ating National Building Code, structures at least 50 years of age may be recommended for demolition except those certified by NHCP as historical building. Meron na ba kayong na-recommend for demolition after 50 years in existence? Dati po, Your Honor, nasa City of Manila ako, kung familiar po kayo sa Lunita, yung Lunita Hotel. Because covered po siya ng NHI, more than 50 years, pre-preserve po nila, kaya moron mapapansin nyo yung fasad, lalo dyan sa Intramuros, pre-preserve natin po yung mga fasad nila para magmukha pa rin na nandun pa rin yung historical. Kasi Yung hindi preserve, yung mga private buildings dyan na sa amin, lalo sa Manila, ang tatanda ng mga buildings dyan, meron Bali, ba kayong recommend for demolition? Bali sir, under ng Minister Order 30, meron po tayong guidelines po doon na dapat yung mga apartment, at nakita po natin kung sakali naglalakad po natin talagang it was about to collapse, yung inspector natin may numotoplo po niyan. Inuutosan yung may-ari ng property na to demolish yung structure dahil on the verge of to collapse. But the problem there is may mga legal implication dahil yung mga tenant sometimes ayaw nilang umalis. Ngayon naman, regarding naman doon sa sinasabi po ni Senador, kagalang-galang Senador Rafi Tolpo, regarding doon sa mga informal settlers, bali, may konting problema po doon, kagalang-galang na senador, because of yung RA 70 to 79, we are being guided on that. Ngayon naman, kung sakaling ang sinasabi kasi doon sa Section 28, those structures na nasa danger area sila,
kung dapat hindi sila po doon manatili. Kaya ang ginagawa po ng local government, even nung nasa Maynila ako at now nasa Antipolo ako, nirelocate po namin sila. Kaya papasalamat po tayo dahil ang ating kagalang-galang His Excellency President Ferdinand Marcos Bongbong, sabi niya, inatasan niya yung HADSI ngayon chaired by Secretary Jerry Acosar na gumawa ng maraming structure, 6 million weeks na naghahanap na po sila ng lugar all over the Philippine Archipelago na pwedeng ilipat natin yung mga informal settlers kasi kulang na po talaga. Kaya yun po yung mga implication. Doon po yun, Your Honor, doon sa mga mapapansin niyo po dyan kung galing kayo, kung saan man po kayo nang gagaling, nasa ilalim ng tulay, bali nililinis po natin yan, nililipat. Kagaya po ng Smoky Mountain, during the time of His Excellency Fidel Ramos, bali mapapansin nyo yung Artoville there, nagtayo po kami ng medium rise, bali 7-story structure, natabi po ng Smoky Mountain, nilipat po namin sila doon. Yung mga hindi ma-accommodate doon, nilipat kung saan saang bali yung provided by National Housing Authority such as Bulacan, Cavite, Dasmariñas, hanggang as far as sa Laguna po. Thank you, Mr. Chairman. Okay. Thank you. Thank you, Senator Bato. Sa inyong inspection audit ng infrastructures, may nakita na ba kayong Bali, 7-story structure, natabi po ng Smoky Mountain, nilipat po namin sila doon. Yung mga hindi ma-accommodate doon, nilipat kung saan saang bali yung provided by National Housing Authority such as Bulacan, Cavite, Dasmariñas, hanggang as far as sa Laguna po. Thank you, Mr. Chairman. Okay. Thank you. Thank you, Senator Bato. Sa inyong inspection audit ng infrastructures, may nakita na ba kayong na dapat yung mga dapat i-condemn? Na dapat wala nang tumitira doon, no? I-condemn na. Yung dahil substandard yung pagkakagawa, yung gano'n, ng construction at more than ang iniiwasan natin dito yung magaya tayo sa Turkey, no? So meron ba? Pakisagot nga. Yes, sir. Ano to? Anong building ito? Specific building, sir. We've condemned multi-structure apartments. I think yung Punta, if I'm not mistaken, sa Cavitas, among other things, no. There are a lot of actually meron pa. It's too numerous to mention, sir, no. So not just these tenements, actually hundreds of buildings, no, being a lot of these matters where we can see this because yung mga tenants kasi pumupunta doon sa tanggapan namin and they want to take a second look. Actually, sir, our building, Sagutin mo kagad diretso. Anong building ito? Okay. Ano to? Well, just recently, sir, we have, well, I don't think I should specify, no, yung iba. kung condemn na siya di ba? I think alright. you should declare it's condemn. O condemn yan, wala dapat pumunta dyan, di ba? Well, there's an apartment complex near Calao, no. Hindi ko maibigay ng Okay. specific, sir. May Just tumitira pa recently- doon hanggang ngayon. sir, i-enforce yung directives ng building official because we So don't until use it. now, may nakatira pa din doon. Well, it's not that easy kasi, sir, no. There's already a directive by the building official and this was affirmed by our secretary. However, of course, there are other factors involved like 70 to 79. No, and You're a lawyer. So what's the solution para paalis yung mga tao doon? Kasi kung biglang kumulaps yung building, sino mananagot? Is it the LGU or the DPWH? it would be I would say it would be the owner. of the building. Yes, sir. Sinabi mo ng condemn. So Yes, sir. dapat paalisin nyo na yung tao doon at pananagutin ang owner. Sir, the problem minsan, sir, yung mga tenants, they don't want to leave. They have nowhere to go, sir. Kasi walang relocation Oh. area. And in fact, sir, it's their right to appeal to our president after the decision from the Hindi nga, DPWH. Mr. Ano ba to? Secretary. Middle class?
Ano sir, Ano? we're talking here I- about the informal settler families. Kaya nga, pero kung sila ay nabigyan ng relocation houses na paglilipatan, papayag po yun. Siguro gusto nyo palayasin lang tapos wala silang pupuntahan. Of course, nilalayas yun. Pero kung sasabihin nyo, okay, umalis kayo dito, pero tapos bibigyan namin kayo ng bahay na kapalit na inyo matitiran, of course, papayag umalis yun. Kahit na siguro ikaw, di po ba? I would suppose so, sir. Okay, sige. Architect Florentino, you're recognized. Good afternoon. I'm not Architect Florentino. I'm Architect Ray Gabitan. He's not around, so I'm representing UAP. Sige, go ahead. Okay, so with regards to yung kainang buildings that they demolished, one example, prime example is Vitas Housing. Matagal na yan eh. Vitas Housing, kahit na nasa mga news na yan eh. And yet, ang mga mga residente, hindi umalis. Merong relocation site, ayaw din ng mga residente umalis. So, wala namang ginagawa. Until now, ino-occupy. Pero dangerous na kasi labas-labas na yung mga bakal eh. Mr. Chair, I can answer that. Kaya ayaw nila umalis kasi ibibigyan yung relocation area malayo sa kanilang Yes. trabaho, walang transportation, walang tubig. Yes. Di ba? Yes. Ibigyan nyo sila maayos na relocation area, papayag yun sila. Ikaw naman. Okay, anyway. Okay, sorry. Another thing is that with regards to sa issue ng mga informal settlers, in the first place, wala silang building permit. Okay, so walang building permit, hindi pinapakialaman ng OBO, ng building official. They don't do inspections. So afterwards, after ng construct na, wala na. The ones that the DPWH is inspecting are the legal buildings. Yung meron mga building permit. Yun ang ini-inspect nila. I was also part of the NBCDO, the Board of Consultants, who formulated the proposed Philippine Building Act. I think this act is already in the committee. And that Philippine Building Act is now proposing that every 15 years after the issuance of the certificate of occupancy, there is a mandatory inspection to be done. Dahil maraming ginagawa ang mga building owners ng mga alterations, additions without the necessary permits. Kaya nire-require na yung doon sa proposed PBA, nire-require yung inspection after 15 years. And another thing is that yung mga high-rise buildings i-classify na into another group, which is special structures na meron pang secondary. Patigil kita, architect. Saglit lang. Okay, Francis Tolentino is recognized. Saglit. Salamat po, Senator Mr. Chair. Tolentino. So nabasa ko yun sa inyo, every 15 years, i-inspect, mag-i-inspect. So parang naniniwala kayo ngayon that the occupancy permit is just a mere privilege which can be cancelled at any time. Correct? Nabasa ko yan. Okay. Paano po yung nagbabayad ng hulugan? Kasi minsan 15 years hindi pa bayad yung hinuhulugan. So minsan baka lumabas dito sa proposal nyo, after 15 years, demolish na natin. Nangutang sa bangko yung bumili, financial institution, naghuhulog-hulog, pinaghihirapan, manggagawa, nagtatrabaho, OFW, nagko-contribute yung pamangkin. Paano yun? Hindi nyo naisip yun, pati insurance.